Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog na at meron tayong isang reaction video na gagawin guys. No? At siyempre mula to sa upload video po ni Kalingap Dan. Ito yung pinaka-latest niya kung saan may ginawa na naman siyang mainit-init na interview kay Kalingap Edu guys. At siyempre bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. May love shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab at 10 ng kanyang mga kasamaan. At siyempre mega love shoutout din po sa lahat ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulot ng mundo naroon, naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. So ayan guys, simulan na natin ang ating reaction video patungkol sa interview po ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. So what's up Edu, kamusta? Hello, okay lang naman. So, isa ka sa mga most requested interview na dami na kumamusta sa'yo, Ed? Salamat. So, kamusta ang buhay natin? Anong bago? Okay lang naman. Ito, ang bago ay mas marami tayong tutulungan. So, ayan guys, no? Alam naman natin na si Kalingap Edu ay talagang one of the most requested na pinai-interview po ng kanyang supporters, no? Nire-request kay Kalingap Dan na laging interviewin at hindi naman nabibigo at nagbigay na naman po ng update po si Kalingap Edu sa tungkol sa kanya para sa mga viewers, no guys. At ayan, no, nalaman natin na marami na siyang nai-scout at natutulungan kung saan kailan lang, no guys, no, nag-viral lang kanyang isang na-scout, no, yung magkapatid na batang lalaki at yung dalagang si Arjin, no guys, no. So, ayan, sundan pa natin ang pagtatanong po, no, ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. Natin at kaya sa channel mo, napakaganda ng takbo ng YouTube mo. Salamat po sa suporta ng mga viewers natin at di tayo iniiwan basta-basta. Salamat po sa inyo dahil sa inyo to lahat. So, ano ba? So, ayan guys, no, at talagang maganda naman talaga ang takbo ng channel po ni Kalingap Edu dahil kailan lang ay siya napasama sa Mosca, sa mga top Kalingap charity vloggers na nakaraang buwan. At talaga namang ito ay pinagpapasalamat niya po ng buong puso sa lahat ng sumusuporta, no, sa kanyang supporters at viewers po ng buong Team Kalingap guys. So sundan pa natin ang pakipag-usap po or pag-interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang naging pagbabago sa inyong YouTube? Mas lumakas pa ngayon, mas dumami ang sumusuporta sa'yo? Oo, medyo dumami. Salamat kasi yung talagang goal natin bilang vlogger. Isa yung tapos. Siyempre, dahil siguro nakita nila naman kung gaano kasinsir yung ginagawa natin na nabiya tayo ng kahit magandang views ngayong buhay. So yan guys, talaga namang grabe. May talagang lumalakas po ang channel po ni Kalingap Edu guys nung sa ngayon kasi nga dahil sa itong mga nagbawa itong mga nai-scout niya guys at talaga na mga nagba-viral katulad po nung kay Rose Ann, no, na nag-viral sa kanya kung saan in-endorse niya po kay Kalingap Rab, no, isa ng Kalingap beneficiary, no, at meron naman siya na-scout itong si Arjin at itong si Jenaline, no guys, no, at hoping talagang ay talagang matutulungan niya at siyempre katulad sinabi niya tutulungan niya naman talaga, no, yung dalawang na-scout, bagong na-scout niya, no, lahat po ng kikitain ng kanyang channel ay pantutulong po nila o pantutulong niya sa lahat na may scout niya guys, no, talaga namang grabe. At alam naman natin napakasipag talaga ni Kalingap Edu mag-scout, no, may talaga siya masigasig, no, talagang may malasakit talagang grabe mag-scout guys at wala talaga tayong tulak gabigin, no, talagang napaka sipag naman talaga ni Kalingap Edu mag-scout, no. So sundan pa po natin. So yung sipag mo, yung talagang tsagaan na nagbubungan. Salamat. Kasi matagal na rin mga isang taon na simula tayo sa 10-10 views hanggang sa nag-20, hanggang sa nag-30. So tingin mo ito na yung break mo na dumating na ang channel mo? Sana ma-maintain. Kahit isang taon, sana ma-maintain. Okay. So ayan nga, tulad sinabi niya, nagsimula sa maliliit na views hanggang sa lumaki na. At sana nga, no, ma-maintain kung ito na talaga yung big break na inaantay ni Kalingap Edu, no, ay sana talagang tuloy-tuloy supportahan po ng taga-subaybay po ng Kalingap at ng mga supporters po
ni Kalinga Edu, no? Talaga sana tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta para lalo pong lumaki at lumakas ang channel ni Edu at para mas marami po siyang matulungan, no? Or marami siyang ma-scout na deserving na matulungan po ng Team Kalingap, guys. So sundan pa po natin ang interview po ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. Ano mo ma-maintain to? Itong ganitong takbo ng iyong views. Siguro mas maging consistent sa pag-upload. Isa yun. Yung ang pinaka nahihirapan, no? Maging consistent, saka paggawa ng mas nakaka-enjoy na vlog. Medyo mahirap din kasi pag nauubusan tayo ng idea na medyo So paano, saan ka mga kumukuha ng ideas or saan ka kumukuha ng mga style sa iyong vlog sa iyong channel? Siguro parang medyo ang style na gusto ko pagaya nung kay Pugong Bero at kay Gio. So ayan guys, no, doon pala siya kumukuha ng idea, no, para maganda yung pag-i-scout niya, pagbablog niya, no, kay Pugong Bero at kay Giong. Guys, alam naman natin si Pugong Bero talagang charity vlogger. Isa rin sa sikat na charity vlogger sa bansayan at si Giong naman ay isang sikat din na vlogger at talaga namang adventurous po kasi ang style po ng content po ni Giong, guys, no. So which is alam naman natin si Kalingap Edu ay mahilig po sa adventure, no. Yung tambike ika nga na lagi niyang inaano, no, na inaano sa kanyang thumbnail, guys, at talaga namang doon niya pala, no, na doon pala sa kumukuha ng idea, no, ng style ng pagbablog po niya, no, sa dalawang yun, no, kay Bugong Pero at kay Gio, guys. So sundan pa po natin. Adventurous yun. Ang hirap kaya yun. Ang hirap nga, pero gano'n ang gusto ko Parang gusto ko lagi naglalaya sa kita ko din sa yung mga vlog na talagang yung pag-i-scout mo may halong parang adventure. Oo, kasi yun ang gusto ko kahit man may gusto mo na parang mag-enjoy ka na. Basta mag-enjoy naman tayo para di naman nakakamasyado maramdaman yung nagtatrabaho. So ayun guys talaga, no, adventurous kasi talaga si Kalingap Edu, guys, no. Parang ginawa niya combination na adventure at charity, guys, no. Habang nag-a-adventure siya, no, nakaka-scout siya, no, nagkakaroon siya ng nai-scout na pwedeng tulungan po ng Team Kalingap. Although mahirap talaga yung, guys, no, yung ganyan kung ganong style, pero para kay Edo doon siya nasisiyahan, ika nga sabi kahit walang views, no. Talagang paglingap po na ang kanyang main goal na may kasamang pagtuklas ng mga magandang tanawin o lugar, no, sa Pilipinas, guys, no. Napaka-adventurous people talaga nito or person to ni Kalingap Edu, guys. So hanga ako sa kanyang dedikasyon, no, sa kanyang ginagawa, no, guys, no. Hindi niya inaano kung may views o wala ang kanyang ginagawa, basta ang para sa kanya kung saan siya nasisiyahan. So ayan guys, sundan pa natin ang pakipag-usap po or interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu. At the same time, nakakatulong ka. Oo, yun na lang yun. Bonus na lang yun. Diba? So, Edu, gusto na kamustahin ito on behalf of Edrica fans. Pero hindi natin ibabalik yung nakaraan. Hindi ko naman i-open up yun. So, kamusta ka ba, Edu, after nung nangyari na yun? Para lang to sa fans mo na nagtatanong, kamusta ka na ba? Okay naman, medyo malungkot lang ng konti kasi syempre, nawala yung tambalan. Pero kahit yun naman, medyo para naman kahit pa paano. Tuloy-tuloy ka pa rin. Pero naapektuhan ka sa iyong sarili, nalungkot ka rin talaga. Oo naman, kasi biglaan tayo, biglaan tayo. Kahit ako di ko alam na gano'n ang magiging kahit ikaw di naman talaga alam. So ayan guys, no, ayan, no, sinabi niya na nabigla rin siya at nalungkot siya, no, sa nangyari kasi hindi naman din niya alam yun, no. Kasi nalulungkot talaga siya kasi biglang ang pagkawala ng tambalan nila, no. Yung tambalang Baby Girl at Jagiya, guys, no, talaga naman nasa peak na po sila ng kanilang tagumpay, kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari nga biglang natigil at ayan, no, nalungkot din si Kalingap Edu at hindi niya rin inaasahan ng mangyayari to, guys. So sundan pa po natin. Nung pumunta kami sa kanila at kaya usap sila, hindi namin alam na gano'n ako. Okay. So, paano naka-apekto to sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ano yung mga pagbabago na nabalik sa'yo? Noon medyo talaga, parang hindi ako tinawad ako mag-vlog ng konti.
siyempre, ano eh, isa yun sa pinaka mahalaga sa ano natin, yung Edric sana sa vlog, lalo na kay Rob. Siyempre, So, ayan guys, so, narinig nyo, no? Na halos nawalan din siya ng gana mag-vlog, no? Dahil sa nangyari sa tambalang Edrica, guys, no? At talaga na mga, talagang, it means, dinamdam niya talaga, talagang, ano talaga siya, nasaktan din talaga siya, guys, no? At hindi niya kasi inaasang mangyayari yun, guys. So, at sundan pa natin, guys. bilang kaibigan, bilang pinsan, siyempre, kailangan, nakawaran ako sa kanya. At siyempre, kailangan tayong respeto ang desisyon nila. Yes, tama naman doon. No? Although talagang naapektuhan siya, lalong-lalo no, na naawa rin siya po sa pinsan niyang si Kalinga Prab. No? Parang kaibigan at pinsan na rin niya. Kaya lang, wala silang magagawa. Desisyon yun ng pamilya po ng dating katambal ni Edu, guys. No? Kaya dapat talaga, irespeto na lang talaga natin yun, guys. So, sundan pa po natin ang interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu, no? Para sa iyo ba, kung opinion mo, nanghinayang ka ba para sa kanila, yung mga tulong na nakaabang na sa kanila? Medyo nanghinayang kasi ako, ginagayad ko siya para sa kung ano yung okay na desisyon. Ginagayad ko rin siya at mukhang parang may sarili silang gustong mangyari kaya hindi na natin hawak kung anong gusto nila. Okay. So ayun guys, no, talaga nanghihinayin din naman talaga si Kalinga Pedro sa mga blessing o yung mga opportunity na dumarating o darating pa sa kanyang dating katambal. Ngunit siyempre, tulad ng sinabi niya, irespeto yung mga yung desisyon ng pamilya, no, at ng kanyang katambal. Tama naman talaga guys, no, kahit naman siya talaga, kasi pinapayuhan niya nga yan eh. Kung mga napapanood yung mga past vlog niya, no, vlog po ng Tambalang Edrica, no guys, no? Kung mapapanood nyo, may sinabi niya nga maging ano ka lang, loyal lang sa Kalingap, no? Nabanggit po yan ni Edo sa isang vlog po ng Edrica, no guys. So, kaya lang, hindi naman natin inaasahan, kahit siya hindi niya inaasahan na mangyayaring ganito. So, sundan pa natin ang pakipag-usap po o interview ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu, no? Pero may mga nagsasabi ka sa Edu, mga nababasa ko lang, may mga times ba na nakikita pa rin kayo talaga? Para sa personal nila lang. Oo. Siguro mga, parang mga, minsan once a week. Once a week. Sobrang bihira na rin. Sobrang busy kasi niya ang hirap pero yung communication niya, tuloy-tuloy pa naman, yung pag-uusap niyo. Yes, siguro mga every other day nakakamusta. Okay. So, ayan guys, no? Nakikita sila off cam once a week, no? Dahil sa busy nga sa school si Erica. At ayan naman, no? At binigyan pa tayo ng details, no? Yung communication nila, every other day nangangamusta naman sila, no? Maybe tinatanong nila ang mga nangyari sa buong araw nila, no? Sa isa't isa, guys. Which is, ayan, no? Good news siya para sa mga supporters po ng Tambalang Edrica, guys. So, sundan pa po natin. So, ang ganda na lang ang tanong ko sa iyo, syempre, huwag na tayo mag-ungkat. So, yun sa mga nagtatanong ngayon ko sa iyo, Edu. So, Edu, ngayon, naibabalik mo na ba ang dati mong sigla, ang iyong excitement sa pag-vlog? Medyo nakaka-recover na lang sa pangyayaring yun. Salamat sa mga supporters natin, salamat sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin sa Diyos. Salamat sa inyo lahat dahil nag-suporta niyo sa amin. So, hindi ko naman nawala ng gana. So, ayan, guys, no? Ayan, no, nakaka-recover na siya at nagiging okay na siya dahil dahil sa mga supporters, no? Na nandiyan pa rin na walang sawang sumusuporta sa mga kaibigan niya, sa pamilya, no? At sa pamilya sa buong Team Kalingap, which is yun yung naging motivation niya, no? Para lalo siyang para sa magpatuloy, no, sa kanyang adhikain, no, na maglingap, no, na para maglingap siya, para kasi isang nga siyang charity vloggers, guys, no. Talagang ito yung naging daan, no. At siguro naisip niya na yun, dahil nandiyan pa rin naman, no, ang kanyang mga solid supporters po ng Team Kalingap, mga kaibigan, pamilya na nagmamahal sa kanya, no. So, kahit gano'n na nangyari, patuloy pa rin siya, guys. So, sundan pa po natin. Hindi ka naman nawala ng gana na pagpatuloy ang iyong nasimulan. Hindi, kasi naisip ko, pag mahina ako, kawawa yung tinutulungan ko. Tama. Yes, tama yan, guys, no.
kung susuko siya o titigil siya guys, no, kawawa naman talaga yung mga na-scout niya, no, yung mga na-scout niya na talagang tinutulungan niya guys, katulad nila Chanli, no, na talaga ng mga kumurtin sa puso natin yun, at yung mga bagong na-scout niya pa guys, no. Siyempre, kung hindi siya magpapatuloy, no, sa kanyang adhikain na makatulong, no, sa mga kababayan nating medyo talagang nangangailangan ng tulong guys, no. So, nandun pa rin talaga yung pusong paglingap ni Kalinga Pedro, although katulad ng sinabi niya na medyo nawalan siya ng gana, pero na-overcome niya guys, no, dahil sa support at pagmamahal po ng mga supporters, kaibigan at ng pamilya guys. So, sundan pa po natin. Mga naumpisa mo ng tulungan. Kasi hindi lang naman tayo para sa isang tao, hindi naman tayo nandito para sa isang tao lang. Nandito yung, ginawa ko yung channel ko para sa mga taong nangangailangan. At kailangan ko maging magpakatatag. Oo, magpakatatag. Hindi mas maging matured para harapin yung mga nangyayari. So, ayan, napakaganda ng sagot ni Kalinga Pedro, no? No, hindi niya ginawa ang channel niya para sa isang tao, kundi kailangan niya magpakatatag kasi maraming, tulad ng sinabi niya, maraming umaasa, no, na yung mga na-scout niya at natulungan ng kanyang channel, no. Kundi siya magiging magpapakatatag sa mga nangyayari guys, no. Siguro ito lang isa sa mga trials po, no, sa kanyang na dumating sa kanya, no. So, pagsubok lang to guys na dumating sa kanya at talaga naman alam ko naman na malalampasan po ni Kalinga Pedro to. So, sundan pa po natin. Sino ang inspirasyon sa yung pagtulong, paglingap? Sino? Pamilya ko, tapos Diyos, tapos siyempre yung mga fans natin na sumusuporta sa akin. Pag nakababasa ko yung mga comments nilang malulanda, na-inspired ako lalo na magpatuloy para mas marami pang matulungan. So ayan guys, ang inspirasyon niya, pamilya, Diyos, at ang mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya at lalo siyang nai-inspire pag nakakabasa siya ng mga positibong comments sa kanya mga upload at live guys. So ayan, talaga namang sana nga po ay lahat po ng supporters, no, ni Kalinga Pedro, Team Kalingap ay patuloy natin suportahan ang channel ni Kalinga Pedro para mas marami pa siyang matulungan at mag-grow din po talaga yung channel niya guys, no. Actually, road to 250,000 subscriber na po si Kalinga Pedro. Sana po ay mahit na to bago matapos ang taon or less than bago pa matapos ang taon talaga guys, no. Talaga mahit niya, no, either this month or by next month or by December guys. Magandang regalo po, no, kay Kalinga Pedro na talagang ito yan nagpapatunay na talagang maraming nakasuporta pa rin, no, kay Kalinga Pedro, marami nagmamahal sa kanya dahil alam niyo naman guys, no, isa sa mga naging inspirasyon niya ang mga viewers at supporters po ng kanyang channel. So sundan pa po natin ang interview po ni Kalingap Dan kay Kalinga Pedro. So mas lalo mong minamahal ang mga nagmamahal sa iyo na comment na talagang nararamdaman nilang pinagdaanan mo. Ano mensahe mo sa kanila, Eddie? Sana po maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko akalain na maabot ko itong estado na to. Salamat po talaga, Dick. Sobrang blessings na tatanggap ko. So ngayon ay sa mga... So, ayan guys, no, talagang ayan yung naging mensahe po, no, ni Kalinga Pedro. Talagang taos puso siya nagpapasalamat sa lahat ng taong nagmamahal sa kanya at nagtitiwala, no. So ayan, so sundan pa po natin ang interview po ni Kalingap Dan kay Kalinga Pedro. Dami mong na-scout, dami mong nabibigyan din ng tulong. Ano yung mga plano mo sa kanila? Ano yung mga long-term na gusto mong maibigay sa kanila? Long-term na gusto maibigay? Gusto ko sa kanila ma-improve yung buhay nila. Pag mga self-estudyante, gusto ko matulungan sila sa mga pag-aaral nila. At sa mga sa mga beneficiary ko na tawag dito, medyo hirap sa trabaho, gusto kong bigyan ng kahit pangkabuhayan. Pangkabuhayan lang. Okay. Paano ang pabahay? May plano ka rin ba? Pero gusto mo pabahay ako isang million. So guys, no, grabe. Ayan, hindi pa rin yung long-term solution ng kanyang channel, no, sa mga naging beneficiary niya, no, sa mga nag-aaral, gusto niyang matulungan pa rin tuloy-tuloy na pag-aaral po ng kanyang mga beneficiary, no.
sa mga estudyante na i-scout niya guys, katulad po nila Arjen, Jenelyn, no? At ng iba pa, no, talagang gusto niyang tuloy-tuloy na pagsuporta sa kanilang pag-aaral hanggang sa makamit nila yung kanilang mga pangarap ng kanyang mga na-scout. Kung doon naman po sa mga matatanda na na-scout niya, na nahirap na wala ng trabaho, wala nang pinagkakakitaan o walang trabaho, pangkabuhayan na ang gusto niyang maibigay. Grabe, napaka ano po talaga, napaka positibo po ni Kalingap Edu guys, no? Talagang may pusong Kalingap itong si Kalingap Edu guys. So sundan pa po natin. Ay, ako. Talaga? Oo. Paano pa ba yung simbahan? Half body. Kaso, ang libat talaga ang hirap. Kasi solo ko lahat, wala akong katulong. Oo. So, grabe nakapagpabahay ka. Ba't hindi mo rin ang ginastos kaya medyo, sariling ano mo yan, budget mo yan? May katulong ako sa katulong. May sinusuportahan tayo ng mga sponsors din. Thank you so much po. Grabe. So yan, nagpapasalamat si Edu, no, sa lahat ng sponsor na tumulong sa kanya doon sa isang pabahay niya, no, doon sa napabahay niya. Ito yun si Chanli guys, no, half body lang yung siguro half body yung concrete din, light materials na rin po yung itaas, no, which is kahit paano talagang achievement na po to guys, no, dahil din po sa mga sponsor na tumulong sa kanya, hindi naman magiging successful to guys, no. Alam naman talaga namin, grabe. Nung na-scout na yun si Chandy guys, grabe talaga. Nakita nyo na talagang sa trapal lang yung dingding guys. Kung mababalikan nyo at mapapanood nyo po yung scout ni Edo na yun at vlog ni Edo na yung tungkol sa pamilya ni Chanli. Guys, so sundan pa po natin. Pag-ribbon cutting, nakakahiya parang parang hindi pa pwedeng i-ribbon cutting yung klase. Pero para sa ating mga channel vlogs, sa pangalaking achievement na magkaroon ng pabahay. Oo. Yes, totoo yun. Agree ako dyan sa sinagot ni Kalinga Pedro. Achievement na yun, kahit hindi ganun kaano talaga, no, ano yung pabahay niya, at least natulungan niya, nabigyan niya ng pag-asa at ayan, no, na magkaroon ng mas disenteng bahay compared do sa nung hindi niya pa na-scout po yung pamilyang yun. So, sundan pa po natin. Or katulad ng pabahay ng Kalingap talaga. Napakasimple lang ang ginagawa ko, parang studio type lang, ganun lang. Di pa nga di pa masyadong maganda. So ano reaction ng tinulungan mo? Natuwa sila kasi dati nakatira lang sila sa trapal lang na bahay, na sira-sira, butas-butas. Tapos tagpi-tagping hardiplex sa kayero. Talaga. So, ayan guys. So, ayan, okay na kwento niya. At least talagang malaking achievement po talaga yung ginawa ni Kalinga Pedro niyan. Talagang hanga po ako. Sana nga po patuloy po natin supportahan para mas marami pong matalungan ang channel po ni Kalinga Pedro, no? Susundan pa po natin. Kawawa sila dun sa bahay. So, may nabigyan ka ng pag-asa, pagbabago sa Yes, buhay. tama yun. So, Ed, sa napapanood ko sa mga updates mo, talagang nakikita ko yung sincerity mo, yung talagang gustong-gusto mong pagtulong. Kasi sumasama ka sa mga ginagawa nila tulad ng pangingisda. Oo. Namumundok sila, namumundok ka. Talagang ginigising ka ng maaga. Oo. Para masaksihan. Yung orasan ko yan talaga. Ganitong schedule ko, masama ako sa kanila. Tinatanong ko kung ano gagawin, ano pwedeng gawin sa kanilang lugar. Gusto ko maranasan yung kung gaano ba kahirap para alam ko kung gaano ba kahirap talaga yung mga pagtatrabaho nila. Kung anong pwedeng may tulong ko base sa hirap na nararanasan nila para mabawasan yung gano'n. Kasi mas maiintindihan mo sila pag naramdaman mo yung nararamdaman nila. So, nakakahanga talaga ang isang Kalingap Pedro. Talagang may pusong kalingap to, no? Talaga naman, no? May-experience na lahat ng pagpunta ng bundok, yung mga pangingisda na sabi niya. Guys, talaga naman katulad po sa mga katutubo talaga naman. Alam naman natin, no? Yung katutubong Manide na pinuntahan niya, grabe guys, no? Talagang pinaglaanan niya talaga ng oras at talagang kahit napakalayo, no? Kasi nga may pusong kalingap siya. Hindi naging hadlang yun, naging alintana yun guys para hindi niya yung matagpuan at matulungan guys. At ayan guys nga, at na-endorse niya po kay Kalingap Rab yun, yung tribo ng Manide, no? Na may plano rin po na pabahayan kahit mga light materials lang para mas maganda po yung or may mas dissenting tirahan yung mga kababayan nating katutubo, no? Na Manide guys. So sundan pa po natin. Okay. So, Eddie, hindi ka naman ba nagkukulang sa sarili mo? Parang oras sa sarili mo, pag-aalaga sa sarili mo. Kasi yun lang yun talaga. Kasi halos sa atawa ko kahit hanggang gabi. Paan pa. Kahit minsan may class pa ng gabi. Talagang minsan tulog na lang talaga ang pahinga.
Hindi ka naman ba hindi mo iniisip magpahinga, magkaroon ng isang araw na pahinga lang. Yung nga, yun ang problema ko kaya nga, sana nga, bumalik yung kapatid ko, nahihirapan ako eh. So, ayun guys, no. Yun ang kulang kay Kalingap Edu, no. Na yung pahinga, no, talagang grabe. Tulog lang yung pahinga niya, guys. So, talagang siya nag-edit. At nabanggit niya, no, wala kasi yung kapatid niya. Dahil alam naman natin, kapatid niya po yung editor niya dyan, guys. So, sundan pa po natin. Wala akong editor. Sakit na. So vlog mo, edit mo? Oo. So, okay. Hindi ka naman ba, nagkakaroon ng karamdaman o sakit sa kasipagan mo? Hindi na inaalagaan ko yung sarili ko kasi delikado pagka nagkasakitan ng medyo, malala, baka bigla matigil ng ilang linggo. Tama. So, tama naman talaga, guys. No? Tama naman sinabi ni Kalingap. Dapat talagang mag-ingat at talagaan din niya talaga yung sarili niya, no? Para hindi siya magkasakit kasi kung magkakasakit siya, talagang hindi siya makapag-scout at siyempre yung mga beneficiary niya ay talagang hindi niya agad mapapasyalan o matutulungan, no? Or masisilip man lang kung magkakasakit talaga siya. Dapat talaga huwag niyang papabayaan ang kanyang sarili, guys. At talagang nalaman natin na ngayon ay wala talaga siyang editor. Vlog mo, edit mo pa ang nangyayari dahil wala nga po ang kanyang kapatid, guys. So hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. At ayan, dagdag kaalaman na naman ang ating natunghayan, no, sa pag-i-interview po ni Kalingap Dan kay Kalingap Edu, guys. So bago tayo tuloy magtapos ay guys, no, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa may-ari ng video itong Kalingap Dan, please subscribe to Kalingap Dan YouTube channel at hit yung notification bell para laging update sa kanyang mga upload videos, no. Ganun din po kay Kalingap Edu, guys, no. Sana ay tuloy-tuloy pag-suporta natin kay Kalingap Edu para mas marami po siyang matulungan, no. So, hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. This is Kuya Potot Vlog saying, bye-bye!